latest. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Muli na naman po ninyo kaming makakasama para ihatid po itong palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Dito pa rin po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service na inyo pong live na napakinggan at napapanood sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa YouTube account. At syempre po, available na rin tayo sa audio streaming, iyon pong online radio na tinatawag. At kung nais nyo po kami mapakinggan dito sa online radio na ito, ay i-download nyo lamang po ang Evox PBS Receiver app. Available po para sa mga Android users sa inyong Google Play Store at sa Apple Store naman po para sa mga iPhone user. At syempre maglalambing na rin kami ni Steph. Kung pwede po paki-like and subscribe na rin po sa ating Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Okay, muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. Yes, at kami po ang inyong makakasama sa isa na naman pong makabaluhang talakayan dito sa palatuntunang Warm Heart. Kaya naman ito na, no Steph, naniniwala ka ba na words are powerful? Ay, oo naman. Oo. Ayan. Ang ating mga tagapakinig kaya naniniwala na ang words ay napaka-powerful daw. Mayroon pong kasabihan, ito mga kasabihang ibabahagi ko sa inyo patungkol dito sa temang ito. Sabi, words have power. They can make or break a person, a relationship, and a nation, ano? So, choose them wisely. Siguro itong nation na to, nasaksihan naman na natin, Steph, yung mga conflict o parang, ano bang tinatawag doon? Negotiation, no? Between malalaking mga bansa. Kagaya na lang po nung dating napanood natin na pag-uusap ni na US President Donald Trump at saka ni Ukraine President Zelensky, ano? Isa yun sa kung saan makikita natin na words can make or break, no? Dahil doon sa negotiation, talagang kung sino po yung mga nakapanood noon at mga nakapanood ay nakakita din ng mga quote cards ni Zelensky, no, sa ating Facebook. Eto pa, medyo may pagka-biblical naman tayo dahil Sunday, no? Eto pa, death and life are in the power of the tongue. Ayun. So, nasa Proverbs po yan ng Biblia. At bakit ko nga ba na-share ang mga quotes na ito? Kasi ang pag-uusapan po natin ngayong araw dito sa Warm Heart ay verbal abuse at kung ano po yung epekto nito sa well-being ng tao, lalo na po sa mga bata. Mayroon po kasing inilabas ngayong linggo na pag-aaral mula sa BMJ Journal, isang public health journal na nagsasabing posibleng masira ng verbal abuse ang mental health benefits ng mga successful initiatives na nakatuon sa pagbabawas ng physical abuse. Ano ba itong verbal abuse na tinatawag? Ano ba ang kaibahan ng harsh lang magsalita? No? Kasi pwedeng harsh lang pala siya magsalita pero hindi pa na mako-consider na verbal abuse. Malalaman natin ito sa ating panauhin at Steph, maaari mo bang ipakilala sa atin kung sino ating makakasamang expert sa episode ngayong araw ng Warm Heart? At para pag-usapan niya ay yung impact, no, nitong ang verbal abuse sa ating mental health ay makakasama natin ng isang psychiatrist, walang iba kundi si Dr. Von Deveza. Doc Von, welcome po sa Warm Heart.
Hello po, good morning. Thank you sa invitation para naman po mapaliwanagan natin regarding sa mga concerns about sa mental health, especially sa verbal abuse. Yes, and thank you rin po, Doc Von, at kahit Sunday, pinagbigyan niyo po kami. It's probably your rest day, ano? At ang aga pa, 8 a.m. So, nagpapasalamat po kami sa oras na inilaan niyo sa amin. So, eto na nga po, Doc Von, marami pong gustong makaalam nitong napabalita nga na tungkol sa verbal abuse. Kaya tatanungin na rin namin kayo bilang dalubhasa po sa mga ganito. Totoo po ba na halos magkaparehas ang epekto sa bata ng physical na pagmamalupit o yung physical abuse at ng verbal abuse o itong masasakit na salita, Doc? Different naman po kasi yung sa verbal abuse and sa physical abuse. Though immediate, yung makita ninyo na pagkakaiba ng behavior ng isang bata after sa physical abuse, pero in the long run or sa long-term na effect nito, pareho lang po yung impact sa kabataan. Ayun, so talaga namang totoo yun, ano? Although yung physical abuse nga naman, Steph, ay agad-agad mo makikita, may mga pasa, o kaya may mga bukol, o kaya yung mga bruises, mga ganun. Makikita agad, pero yung verbal abuse, posibleng ganun din kasakit, pero hindi naman nakikita. Ito naman po, Doc Von, para po sa mga maaaring hindi pa masyadong nakakaunawa kung ano po itong verbal abuse na ito, ano po ba ang verbal abuse at paano po natin ito kinakategorize? Actually, sa DSM-5, yun yung criteria namin for mental disorders. Wala naman pong criteria yung sa verbal abuse. Though sa mga studies, meron pong mga different na types na pwede natin i-consider. Usually 9 siya eh. So, included na doon yung blaming, yung laging iniinsulto yung bata, nagsha-shout ka, ridicule, or ini-embarrass yung bata pag may kasalanan. And excessive din na shouting can actually cause impact sa mental health ng bata. And we can consider yung verbal abuse na po siya. Pero yung kino-consider sa psychiatry is yung impact niya wherein pwedeng maka-experience sa mga mental disorders. Different mental disorders like anxiety, depression, or PTSD yung isang bata. Okay. Yun, nabanggit niyo na rin lang po, Doc Von, itong mga uri, Steph? Itong uri ng verbal abuse. Maaari niyo po ba itong i-expound o palawigin pa ang talakayan tungkol dun sa mga nabanggit: blaming, insulting, excessive shouting, ridicule, embarrassing? Siguro, magbigay na rin tayo ng halimbawa, ng mga pahayag or statement kung saan itong blaming or ridicule, embarrassment ay talagang nakikita o malalaman talaga natin na siya ay verbal abuse, Doc. Okay, yung humiliating, or pinapahiya yung isang bata, especially if may ginawa siyang mali, pero hindi naman ganun grabe yung ginawa niya. Kaya lang yung reaction ng parent or caregiver is excessive. So, pinapahiya siya, maraming tao yung nakakarinig, and yung bata is talagang nagkakaroon ng low self-esteem dahil doon. Kasi syempre naiiya siya na may ginawa siyang mali, though hindi naman ganun ka-grabe or serious yung naging mistake ng isang bata. So, when we say na blaming naman, pag may mistake naman isang bata, syempre pwede naman makorek yun. So, pwede kausapin, pero instead, yung ginagawa ng caregiver is biniblame, and katulad ng napapahiya din siya. And excessive shouting, nagiging very, kumbaga, traumatic din yun sa isang bata kasi nagiging more anxious siya, after na napapahiya because of excessive shouting sa isang bata. Or name calling din. Like for example, dahil mababa yung grade sa isang bata, tinatawag siya na bobo, or laging kahit konting mali lang sa writing niya, excessive talaga yung reaction ng isang caregiver. So, yun yung mga example siguro na pwede natin i-consider. Okay, Steph, may katanungan ka kay Doc? Ito naman, Doc.
ano po naman yung mga senyales, no, na dapat natin makita, no, upang malaman na yung isang tao ay nakararanas ng verbal abuse? Sa isang bata, of course, any child born good. Anyone is born good. Isang yahin, bibo, tapos after ng continuous na verbal abuse, naapektuhan na yung performance niya, academic performance sa school, nagkakaroon siya ng social isolation, di na siya masaya na makipaglaro sa ibang bata, or pwede din na mag-decrease yung self-esteem nila, nagiging aggressive sila or violente sa school, or pwede din na lagi silang tahimik, nag-change talaga yung behavior ng someone experiencing with any abuse, like verbal abuse. Ayun. So, low self-esteem, social isolation, and minsan nagiging violent na or aggressive, lalo na dito sa mga eskwelahan. Ngayon, ito po siguro na balitaan. Oh, yes, go ahead, Doc. Go ahead po. Oo. Actually, merong study yung Harvard Medical School na kung ano yung magiging impact nun sa brain ng isang bata. No? It will actually impact yung language, yung memory, and yung self-regulation ng isang bata. Kasi yun yung mga specific na affected is yung hippocampus sa memory and corpus callosum, which is responsible din sa regulation ng mood and of course yung memory. Ayun. Pagdating po sa self-regulation na tinatawag, maaari po ba natin to ipaliwanag sa ating mga tagapakinig? Ano po ba ang ibig sabihin kapag nakaka-apekto yung verbal abuse sa self-regulation na iugnay nyo po rito yung mood? Paano po ba yon, Doc? So, nahihirapan sila if overwhelming emotions. Okay. Like for example, galit sila. So, hindi nila ma-express yung galit or kung ina-express nila yung galit, sobrang galit naman. Like, nangaaway talaga ng tao or nagiging violente. And nahihirapan sila to calm themselves, no? Okay. Na pakalmahin yung sarili nila. Okay. Eto, kasi mabanggit na rin natin to mga self-regulation, nagiging violent or aggressive sa school ang mga bata. Kasi kamakailan po, ito nga iniutos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung agarang pag-iimbestiga po doon sa mga school-based violence na nangyari. Kung matatandaan po natin, noong August 7 po, meron po shooting incident na nangyari sa loob ng classroom sa Nueva Ecija kung saan yung 15 years old po na babae estudyante ay parang binaril ng kanyang ex-boyfriend. Mga bata pa to, no, 15 years old, na eventually trigger warning lang po sa ating mga ka-warm heart na nakikinig. Eventually, itong ex-boyfriend pala na to na bumaril doon sa babaeng 15 years old ay nagpakamatay rin, no? Parang he took his own life. Tapos yung biktima po ay nagkaroon ng parang nagkaroon ng coma at namatay siya, no, eventually dahil doon sa tinamong injury doon sa pamamaril. Noong August 4 naman po, Doc Von, baka nabalitaan nyo rin po ito, isang teacher po sa Balabagan Trade School sa Lanao del Sur, allegedly po ay pinatay ng isang grade 11 student na sabi po nila, di umano ay na-upset daw siya dahil binigyan siya ng failing grade, ano? Tapos nung August 10 naman po, isa naman pong 9 years old na grade 3 student mula naman sa Maria Cristina Falls Elementary School ay parang binuli ng 5 high school students naman. At ito po ay na ICU, intensive care unit, yung batang ito, 9 years old, grade 3, tapos nagkaroon din po ng coma. So, ngayon po, Doc, ang tanong po namin is, ito po bang mga bata, sinasabi nila minsan kapag nakararanas ng pagmamalupit o inaabuso, may potential din po silang maging abuser. May katotohanan po ba dito itong statement na to, Doc Von? Depende yun sa magiging coping ng isang bata. Pero pwede, no, if very chronic na or lagi-lagi yung ginagawang abuse. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante.
Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online at maraming ASEAN-made products. So, depende pala kung paano i-take ng bata. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay sa ganitong violence o aggressiveness mahahantong, Doc? Yes, yung verbal abuse, specifically, and other abuses, pwede mag-lead to sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang Higov PH Super App. Or kind of abuse, no? Or nagkakaroon ng mga nightmares yung bata, hindi na sila makafocus talaga sa pag-aaral nila. And speaking of PTSD po, no, Doc, paano po kaya malalaman, no? Kasi syempre, alam naman natin na kapag sinabi na mental health, hindi naman ito yung physical na lang natin nakikita. Paano ba natin malalaman kung itong bata na ito, lalo na itong mga nabanggit ni Ka-Warm Heart Bea, kung nakakaranas ba sila ng trauma? Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-assume, di ba? Pero just for the information lang ng ating listeners, paano po kaya madadiagnose ito at masasabi ba kung anong klaseng trauma ito at kung gaano kadalas mangyari? Regarding sa kung chronic na or madalas yung nangyayari, well, basta post-traumatic stress disorder kasi yung symptoms, naglast na siya more than 1 month. So, pwedeng years na yon, pwedeng months. So, depende din yun sa assessment, sa history ng bata para malaman din kung gaano nakatagal yung kind of abuse. Pero usually, pag like, for example, years na siya, pwede din naman na yung isang bata is nakaka-cope na or depende din kung na-identify niya yung abuser niya or depende sa coping din ng isang bata hindi din natin malalaman yung years talaga. But kung frequent or pwede din na recent yung abuse, meron pong changes sa behavior ng bata. Yung sudden changes sa behavior ng bata. Like last month, ganito yung behavior niya, sobrang masayahin, and then this month nag-change. So most likely, within those period, nangyari yon. So hindi siya like last year lang. Okay, so malalaman din natin niya post-traumatic stress disorders, direct talaga na na-experience niya or na-witness niya yung kind of abuse, and nagkakaroon siya ng hypervigilance. Kahit sa small noise lang, nagiging natataranta talaga yung bata. And pwede natin i-consider, no, na may mga intrusive thoughts siya, nawawala siya sa silid ng aralan, no, hindi na siya makafocus and pupunta siya sa area or yung mind niya bumabalik dun sa place kung saan siya in-abuse. Pwede din na nagkakaroon siya ng hyperarousal, no, na very talaga ang mind niya aroused in some way na talagang hindi siya mapakali, no, restless yung bata. Steph? Ito naman po, curious kami, Doc. Meron po ba kayong at least in figures, no? Kung ilan po yung mga batang Pilipino na nakararanas ng pang-aabuso, no? At least dito sa Pilipinas, at kung sakali man po ay maaari niyo po ba itong ibahagi po sa amin? Well, yung mga, according din sa Council of the Welfare of Children dito sa Pilipinas and sa UNICEF, meron tayong like almost 80% ng mga batang Pilipino talaga nakakaranas ng verbal abuse dito sa Pilipinas. And may mga studies din na more than 50% ng mga adults na
naka-experience during sa childhood years nila ng verbal abuse. So, yun yung according sa statistics. Okay. Pero worldwide, 1 out of 4 children, according sa World Health Organization, nakakaranas ng verbal abuse. Ayun. Marami pala. From our local data, no, sa Pilipinas, Council for the Welfare of Children and UNICEF, sabi 80% ang nakararanas ng verbal abuse at more than 50% naman ang adult na nagsasabing nung bata sila ay nakaka-experience. Tapos, yung global naman na kumbaga tala from the World Health Organization, 1 out of 4. No? So, marami, no, Steph, itong ating mga bata na nakaka-experience nito. Ngayon, expound lang natin po, Doc, kasi kanina po, while you were explaining kung ano po yung, kumbaga, paano masasabi na ang isang bata ay nakararanas ng trauma, tsaka kung anong klaseng trauma ito or kung gaano kadalas mangyari, ganon. Nabanggit nyo po yung parang pwede siyang malaman kung recent ba or frequent. Gusto lang po naming malaman, Doc Von, na ito po bang, kumbaga, mga data na ito ay nalalaman through, meron po kayong approach, tool, or paano po ba? Kasi ni-interview nyo po siguro itong mga batang ito. So, meron po bang specific or particular tool na ginagamit para ma-extract nyo yung answer? Kasi di ba po kapag yung mga bata, hindi maganda yung experience nila, parang closed off po sila, parang ayaw nilang mag-share, ano? Meron po ba tayong pamamaraan para i-facilitate yung pag-share nila, Doc? Yung referral system kasi for violence against women and children, no, nire-refer muna sa VAUSI. And then yung VAUSI office would refer them to the Department of Psychiatry. So doon, kinu-question talaga yung mga symptoms. Specifically, nakafocus talaga siya sa post-traumatic stress disorder na mga signs and symptoms. So, yun yung binibisa namin for the diagnosis ng isang bata. But of course, we will also consider assessing din yung anxiety, depression, if meron ding impact like mga psychotic disorders, no? I consider din namin yun. Lahat ng mga pwedeng ma-manifest ng isang bata or kung merong mga signs and symptoms, then we have to rule out then yung other mental disorders. Ayun, no? So maganda, no? Kailangan muna pala ito i-report sa VAUSI, no, Steph? Violence Against Women for Children, and then saka i-refer sa psychiatry. So yun yung pamamaraan nila para itong mga batang ito matulungan talaga na ma-address or tugunan kung ano man yung problema. Ngayon, meron po bang pagkakataon, Doc Von, na kumbaga yung bata pinagtatanggol yung abuser? Kasi parang dumating lang sa isip ko ngayon lang, Steph, na meron yung tinatawag na Stockholm Syndrome, yung parang sa sobrang nasanay ka ng verbal abuse, pinagtatanggol mo na pati yung abuser mo. Well, yung Stockholm Syndrome, yun nga, yung situation, yung specific na mga situation is yung mga sexual abuse ng mga children. Okay. Na because of Stockholm Syndrome, na identify na nila yung self nila sa perpetrator nila. So parang hindi na siya, kumbaga para sa kanya, hindi siya victim but nagiging part na siya ng abuser mismo. Then later on, pwedeng yung behavior na abuser, yun na yung ginagawa niya. So, yun yung sa Stockholm Syndrome. Na na-identify na nila yung self nila talaga sa abuser nila. Ayun. So, pwedeng, ang dangerous pala, no? Lalo kung hindi ka aware na meron ka lang Stockholm Syndrome. So, para nagiging part ka na ng perpetrator mo, no? Paano po kaya kumawala sa Stockholm Syndrome? Well, of course, yung mga patients who experience talaga yung trauma, pwede talaga silang mag-heal. Kaya lang, it would be difficult. So, yung approach, no, sa psychiatry, syempre, treatment if need medication kung mga moderate or severe na mga cases. And then, psychotherapy, yung isa sa mga i-consider for patients na nagkaroon ng trauma. So, depende yun sa mga assessment, severity, and kung ano yung findings talaga after na ma-assess and ma-evaluate yung isang bata.
Okay. So, assessment, magdedepende siya kung gaano kalala, no? Steph, may tanong ka kay Doc Von? And speaking of interventions, ay bukod dun sa mga nabanggit nyo na po, Doc, ano po ba yung mga dapat gawin, no, para at least, no, ma-manage or ma-handle yung mga cases, no, nitong verbal abuse? Well, actually yung sa atin dito, usually yung mga abused children, sila yung nire-remove sa, for example, yung verbal abuse na experience sa family, sila yung nire-remove. So yung nangyayari is niisip ng mga victim na baka sila yung may kasalanan, kaya inaabuso sila. Sa ibang countries kasi, like yung mga European countries, yung nire-remove talaga is yung abuser. Kasi yung nag-a-abuse sa victim, yun yung nire-remove. And doon sila nilalagay usually sa mga rehab centers, which is mas better, no? Kasi syempre, yung na-experience ng isang bata is because of the abuser. Not necessarily kung ano yung signs and symptoms nila, pero kahit na matreat kasi sila, if i-reintroduce pa rin sila sa ganung environment, pwede pa rin nila ma-experience or magkaroon ng relapse with those signs and symptoms. So, mas maganda sana if ganun yung nangyayari, yung isa sa mga consider talaga natin, i-treat is yung abuser or kung sinong caregiver man yung nag-abuse sa isang bata before, or pwede din na simultaneous, tinitreat natin yung bata and then yung abuser niya. Ayun. So, meron pala tayong ganun, ano, in other countries, yung abuser, yung tinatanggal doon sa sitwasyon. Tapos, yung bata yung, iniiwan doon sa kumbaga, setting, ano. Pero dito sa Pilipinas, baliktad, yung bata yung kinukuha. So, parang, yun nga, no, parang ang effect nun is, parang itatanong ng bata sa kanyang sarili na, bakit ako yung tinatanggal? Ako ba yung problema, no? Speaking of, Doc Von, sa mga ganitong, alam mo na, comparison at siguro mga nakita nating best practices sa ibang mga bansa, meron pa po ba kayong mga ibang recommendation na kumbaga mas mapapahusay pa na pamamaraan kung paano po i-handle itong pag-heal o pag-recover ng mga batang sumailalim sa verbal abuse? Ano po ba yung mga dapat gawin, Doc Von? So, yung approach naman is dapat biological. So, treatment if necessary. Psychological. Therapy, for example, is CBT therapy, dialectical behavioral therapy, and other therapies na importante din para sa mga victim of abuse. And social therapy. Include talaga yung family and community. No, pwedeng magkaroon ng mga family therapies or conference para malaman nila kung ano yung naging impact ng abuse sa bata. And of course, sa community, as well as yung improve natin yung self-esteem ng bata, yung skills training, and other na mga activities para ma-evolve yung bata and mag-increase yung self-esteem niya. Like, involve siya sa mga non-government organizations or any na mga sports para exposed din siya and kumbaga ma-build niya talaga yung self-esteem niya. Very important talaga yon for someone na naka-experience ng abuse. Yun yung kailangan natin i-focus when we say kailangan natin yung treatment and management ng isang bata. And of course, i-involve natin yung school kung saan apektado talaga yung school performance, academic performance ng isang bata na naka-experience ng abuse, verbal abuse, for example. Doc Von, nabanggit niyo po yung dialectical na uri ng therapy. Paano po ito? Yung sa dialectical behavioral therapy, of course, no, involved talaga natin na very common kasi siya for those na merong sexual abuse. Okay. So, nahirapan talaga sila na kumbaga pabalik-balik sila no doon sa abuser nila or they want to master talaga yung abuse na ma-overcome nila. So yun nangyayari, nagkakaroon sila ng different thoughts about the situation and pwede natin i-correct yung behavior niya through dialectical behavioral therapy
exposing her to different situations and scenario and kung paano siya mag-deal sa mga ganong scenario. And of course, marami pang pwede consider when we talk about dialectical behavioral therapy. Ayun, so parang isa-subject siya sa mga iba't ibang situations para makita kung paano yung pag-handle, no? At sa mga ganitong pamamaraan o uri ng therapies, makatutulong tayo doon sa mga bata. Steph? Siguro ito na lang, Doc Von. Ano na lang po yung inyong final message at kung meron pa po kayong gustong ibahagi regarding sa ating paksa for today. Yes, siguro yung pinaka-importante is for those mga listeners or family na mga patients na ma-abuse or for those na who wants to know about facts about verbal abuse, physical abuse, and other kind of abuse. Yung impact kasi niya is long-term. So kahit na during childhood niyo pa lang na-experience yung ganyan na abuse, apektado talaga yung different milestones kahit tumanda kayo. That's why wag nating kumbaga sabihin na it's just simple, no? It's very important for you to know na long term yung impact ng trauma. So that's why yung mga patients kasi na experience ng abuse, they have difficulty explaining yung situation nila kasi kahit na matagal na daw, bakit ganun pa rin yung reaction nila. Kasi meron na siyang usually long-term and permanent impact sa brain, no? Especially na doon sa na-mention ko, hippocampus, corpus callosum, even sa amygdala, yung fear center. That's why very important, no, na malaman ninyo yung mga different mental disorders pwedeng ma-experience talaga of someone who experience verbal abuse or even physical abuse. Ayun. Doc Von, and also siguro pagkakataon na rin po kung sakali na meron pong mga ka-warm heart natin nakikinig at nanonood sa ating Facebook live streaming, gusto pong kumonsulta sa inyo or kung meron po kayong kumbaga ano ba tawag doon, center na pwede silang pumunta or kung saan po kayo pwedeng makontak. Yes, I have Facebook page. It's Doc Von Devesa, psychiatrist. You can actually view that page. No, may mga videos ako explaining different mental disorders, and you can message me there, no, if you need consultation and other concerns. Ayun. Nako yun. Thank you po, Dr. Von, sa inyong pong oras at marami po kami natutunan sa inyo. Sigurado po ako ang aming tagapakinig at tagapanood ng ating mga ka-warm heart dyan. Marami po natutunan at sabi nga ni Doc Von, meron po siyang Facebook page, Doc Von Devesa po. Marami din po siyang mga informative contents doon. So kung gusto niyo pong matuto pa, puntahan nyo lamang po ang kanyang page. Thank you po, Doc, sa inyong pong oras. Thank you very much. God bless. Ayun. Si Dr. Von Devesa po ang psychiatrist na ating pong nakapanayam patungkol po sa verbal abuse sa mga bata at kung ano po yung impact nito at gaano po siya maikukumpara sa physical abuse. Magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart makalipas po ang ilang mga paalala. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino.
This is a public service announcement. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang e-PH account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa e-PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isubmitted requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements. Saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas. Muli po nagbabalik ang ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman at Steph Vicente. At syempre, nakatutok pa rin po kayo dito sa palatutunang handog ng Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Narito na po tayo sa segmentong Attitude of Gratitude. Ayan, baka may mga nakakalimot dyan sa ating Gratitude Challenge. So medyo huwag ng mga bata. Ano ba yung mga pwede natin itanong sa sarili natin na dapat natin ipagpasalamat, no? Una dyan, no? What happened today that was good, no? Ano bang nangyari sa'yo ngayong araw na to na maganda, maituturing mong maganda? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Sino-sino bang mga tao ang dapat mong, kumbaga, ipagpasalamat? Yes. Ayan. Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Ayan, yung mga reward sa sarili. Yes. Yung mga ano ba yung na-accomplish mo? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? What am I most looking forward to this week, month, and year and why? What is the kindest thing someone has said or done lately? At yung huli, what can I celebrate today? Yan. Okay. So, sino mauna, Steph? Ako ba o ikaw? Ikaw muna. Sige. Sige, ako muna. So, siguro ang sasagutin ko muna sa mga katanungan ni Steph na nagfa-facilitate ng gratitude sa ating sarili, ay yung movie na lang siguro, no? Anong huling pelikula ang napanood mo na ipinagpapasalamat mo at siguro kung ano yung mga lessons na natutunan mo sa movie na yun. Syempre, hindi na ba tayo nanonood lang for the sake of passing the time, no? Syempre, although may mga pagkakataon pala na nanonood lang tayo para mag-relax, hindi naman na sa lahat ng pagkakataon yung talagang informative and yung mag-iisip ka talaga ng malalim, no? Kasi gusto rin naman natin yung for relaxation. Pero kasi, kahapon ba yun? Or nung isang araw, Steph, nakita ko na gumagawa kasi tayo ng world news, no? Na ang Japan ay parang sineselebrate yung baga memorial para sa mga namatay noong panahong World War II, kung saan sila po ay binagsakan ng atomic bomb, di ba? Sa Hiroshima and Nagasaki. In relation to that, isang pelikula po na na-appreciate ko recently na panood ko, yung Oppenheimer. Yung sister ko kasi, matagal na niya yung inaabangan. Actually, matagal na itong nailabas at napanood na niya, pero ako hindi ko pa napanood kasi inaantay ko lang siya sa Netflix. Yan, so, nung napanood ko yung Oppenheimer, siguro, na lang po, spoiler alert na lang, pasensya na kung may mababanggit ako makakaspoil po sa panonood ninyo in the future, pero, nung napanood ko siya, tungkol po siya kay Oppenheimer na isang scientist po, physicist siya pero more on the theorist side. Kumbaga, may pagkakaiba kasi pala ito. Yung mga engineer kasi, sila yun talaga nagbubutingting at bumubuo talaga nung mga
kunyari, example, dito sa usaping ito, bomba, sila talaga nagbe-build ng bomb. Si Oppenheimer, theorist siya yung nag-iisip kung paano kapag ganito, pinag-fuse natin, di ba kasi yung atomic bomb, may atoms, siguro sa mga tagapakinig natin na nakinig noong physics nila sa class, di ba meron tayo tinatawag ng mga atoms, di ba, pwede siyang paghiwalayin, pwedeng pag-combinein. So, siya yung nag-iisip ng mga bagay na gano'n. Ang pagkakaiba ni Oppenheimer kay Albert Einstein, pumasok kasi siya sa politics Doon kasi sa kwento na yon si Albert Einstein, although may exposure siya doon sa pelikula, parang tapos na kasi yung role niya Inisip na niya yung theory of relativity, in-apply na siya ng iba't ibang mga physicist at nakabuo na nga ng actually, nagpapaunahan na ang mga bansa noon na bumuo nga nitong naisip niya na atomic bomb na kumbaga magbibigay ng wakas sa lahat ng mga digmaan, di ba? Ang pinupush kasi ni Albert Einstein noon, parang wag nang, binuo ko lang siya pero actually ayoko siyang gamitin. Si Oppenheimer, sabi niya, nung mga panahong yun, gawin natin ito and then subukan natin na gamitin para kapag nakita ng mga tao na ganito yung epekto niya, ay matuto sila na wag nang gamitin. Which is, nangyari nga kasi 'di ba yung Japan, pinupush na nila yung denuclearization, 'di ba? Ayaw na nilang gumamit kasi talagang sila yung experience ng epekto sa mga kababayan nila, yung mga Japanese, 'di ba? Even how many years after nung nangyari yung pambobomba na yon, may mga sakit pa rin ang kanilang mga kababayan na nakuha dahil doon sa epekto ng atomic bomb. So, yun, parang isa sa mga ipinagpapasalamat ko na wisdom dito sa pelikula ng Oppenheimer is may mga bagay na kailangang mangyari para malaman natin yung epekto. Pero kapag dumating na tayo sa punto, sa proseso, nangyari na nga yung mga bagay-bagay, minsan may mga bagay na hindi na kailangang ulitin para matuto ka no? Kasi ito na naman po tayo, kakasulat kasi ng world news, puro kasi mga digmaan na yung Ukraine and Russia, negotiation between US and Russia, and then hindi nga sinasama minsan yung Ukraine. Tapos nalaman ko pa yung sa Gaza, ang daming, may nurse nga na nagsabi na ganito yung nangyayari. Filipino nurse, Nurse JP, hindi ko matandaan yung apelyido niya. Nabasa ko na talagang isa siya doon sa mga doctors borders na talaga nagserbisyo bilang nurse sa mga bata sa Gaza Strip na gutom. At sila mga nurse talaga ay alam mo yun, sabi niya pagod na sila pero kailangan nila may maibigay pa kasi mas malala naman yung nangyayari doon sa mismo mga nakatira doon. So yun, parang ang point ko lang sa Oppenheimer, matututunan mo doon na may mga bagay na nangyari sa kasaysayan natin na hindi na kailangan maulit pa sa mga panahong ito para tayo ay ma-remind na itong mga bagay tungkol sa digmaan at kung ano pa mga sigalot o conflict ay siguro world peace in one word. Yung sa akin naman, siguro eto, dalawa yung masasagot dito. Yung ano nilulook forward mo in the weeks at ano ba yung maisa-celebrate mo sa today, no? Kasi, syempre, actually, ito yung start ko ng working days, no? Yes! Itong parang Monday ni Steph. Oo, ito yung Monday ko. And then, syempre, no, pag darating na yung Thursday, which is, yun naman yung Friday ko, no, medyo i-reward mo yung sarili mo kasi natapos mo yung buong week ng pagtatrabaho, no, na grateful ka kasi may trabaho, meron kang nailalapag na pagkain, no, para sa iyong family, no, meron ka ring kumbaga natitira na para sa sarili mo, no. Pero ako kasi medyo quiet yung celebration ko, no, pagka days off ko, no? Kasi, ang ginagawa ko talaga mostly
pag days off, syempre, binabawi ko yung ipinagod ko the whole week, no? In short, natutulog ako. Oo. Para yun yung quiet time mo sa sarili mo, no? Oo, kasi minsan talaga, no, pag nagsa-celebrate tayo, hindi naman kailangan yung masyadong bongga, no? Hindi naman kailangan lagi kang mag-splurge. Although, aminado ako, nag-splurge din ako minsan, no? Lalo na sa pagkain kasi, minsan stress eater talaga. Stress eater talaga ang ano ko. Pero most of the time talaga, binabawi ko talaga sa tulog kasi yun yung parang giving back dun sa katawan mo na kumbaga napagod the whole week, no? Hindi lang kasi ako sa work talaga napagod, pati sa biyahe kasi biyahera din ako. Si Steph, ang layo-layo na pinanggagalingan kaya saludo ako dito. Minsan nauuna pa to kaysa sa akin, mas malapit eh. Oo. Kaya, yun yung pinaka-celebration ko, yung pagtulog, no? And of course, no, bukod, hindi naman buong araw natutulog naman ako. Syempre, yun yung time ko din to bond with my family, no? Yes, that's true. Yung days off. Kung hindi man lalabas, no, syempre, dapat pag lalabas may datong, no? Pag walang datong, sa bahay lang. Oo, kahit simpleng kwentuhan lang, no, with simpleng merienda, breakfast, lunch, or dinner, no, basta may kwentuhan at sabay-sabay kayong kumakain, ay parang, ano na rin yun, parang celebration na rin, no? Celebration of life. Yes, diba? That's true. Ayun, natutuwa naman ako, parang self-care kay Steph, at ang natutunan ko, ang self-care ay, syempre, it goes with your basic needs, yung simpleng pagpapahinga para ma-reset yung sarili mo at yung energy mo, no, para sa panibagong linggo ng bakbakan. At hindi kailangan maging luxurious ang self-care. Kasi di ba under the impression sila na kapag self-care parang super todo mahal mag-self-care, pero hindi naman. Parang you eat healthy, you complete your sleep para na kakatulong tayo sa ating katawan. Yan ang aking natutunan sa sharing this stuff. Okay, so siguro magkaroon muna tayo mga ilang paalala mula sa ating himpilan bago po natin patuloy ang ating mga PSA o public service announcement. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart.
Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart at narito na tayo sa last part ng ating palatuntunan. Kasama niyo pa rin po kami, Bea Gaza de Guzman at Steph Vicente. Sige, bigay mo na Steph ang ating mga public service announcement na may kinalaman sa mental health. Ayun, kasi nakita ko yung isang post ng UPPGH, no, regarding do sa pagpapakonsulta, no, sa for psychiatry OPD, no. So paano ba magpakonsulta, no, sa psychiatry, no? Kung nais magpakonsulta sa isang psychiatrist sa PGH outpatient department, ayan, merong steps silang ibinigay. Una, mag-register sa pghopd.up.edu.ph. Pangalawa, hintayin ang confirmation para sa inyong appointment. Pangatlo, pumunta sa Psychiatry Clinic Room 301 sa PGH OPD building sa araw ng inyong appointment para sa inyong face-to-face consultation. At syempre, maaari rin pong magpakonsulta sa mga pribadong clinic sa PGH Faculty of Medical Arts Building o FMAB. Tumawag lamang sa 8708-000 Local 121 mula Lunes hanggang Biyernes, 8 o'clock a.m. hanggang 5 o'clock, no? 8 o'clock ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon para magpa-appointment. Pangalawa, pumunta sa Neuropsychiatric Clinic, ground floor, PGH FMAB, Healthway Qualimed, Manila para sa inyong face-to-face consultation. Sabi nga ng PGH ay ginagawa nila ang kanilang makakaya upang mapabilis ang kanilang serbisyo dun sa mga pasyente roon at muli sila nagpapasalamat, no, para sa pasensya, no, ng mga pasyente. Ayan, talagang patience ng patients, no, at pangunawa habang hinihintay ang kanilang appointment. At muli rin ipinapaalala, no, na ang PGH at ang mga doktor diyan ay hindi nag-e-endorso ng anumang gamot o medical equipment. Ayan, maging maingat daw, no, sa mga Facebook page na nagpapanggap, no, na taga PGH o mga nagpapanggap na doktor. Ayan, so ingat-ingat din. Kailangan, sabi nga natin sa mga nakaraang episodes, so dapat legit, no, na practitioner yung kumbaga yung inyong lalapitan. Ayan, kaya may mga, tandaan din yung mga steps, no, na binigay ng PGH. Ito naman, mula naman sa Cognicare Psychological Center, dahil naghahanap sila ng psychometricians, no, from Tuguegarao City, Santiago City, Mabalacat City, at Cabanatuan City upang magsilbi, no, bilang assessment assistant sa kanilang Neurodevelopmental Assessment Caravan 2025. Ayan, para sa mga nag-aabang. Ito yung schedule nila pala. By the way, September 1, nandun sila sa Tuguegarao. September 3, nasa Santiago City naman. September 5, nasa Mabalacat City. At September 8, nasa Cabanatuan City. Ayan, whole day sila dyan, no? 8 a.m. to 5 p.m. At inclusion, no? Pagkain, honorarium, and certificate. Para sa mga interesado po na mag-apply as psychometrician, no, na magsisilbi bilang assessment assistant ng Cognicare Psychological Center, ay i-message lamang sila o i-send ang kanilang CV, no, sa hr.cognicare@gmail.com, no, with the subject application_assessment assistant, open and close parenthesis location _surname, space first name. Ayan. At meron pa tayo, ito naman mula sa Philippine Mental Health Association Incorporated. Ayan, dahil magkakaroon pala sila ng PMHA Mental Health Conference na may temang #sama-sama, a legacy of enhancing Filipinos' mental health and well-being. At gaganapin yan sa October 22 to 23, 2025. Ayan, open na po yan, no, ang registration. Makikita dun sa
ating screen, no? May ano pa nga dyan, may QR code. Ayan. Pero ayan, tulad ng nabanggit natin kanina, October 22 to 23, 2025, Seda Vertis North Hotel, dito lamang sa QC. Ayan. Ang susunod naman ay ang mental health PH, no? Dahil naghahanap sila ng mga passionate content creators na makakapag-help no na ma-instill sa publiko ang mental health awareness at syempre baliin o i-break yung stigma na nakapaligid sa usaping mental health. Ayan. Kaya kung gusto nyo sumali no, sa grupo na yan, sa Mental Health PH, ayan, ay nandyan yung, ayan, hintay lang natin sa ating screen. Oo, merong QR code. Ayan, hintay lang natin. Oo. Pwede natin i-full screen if ever, no? Ayan, hintay lang natin kasi wala pa dun sa ating sa kabila pa ata. Ayan, usad lang tayo konti para makita nila yung ano. Ayan, nandyan yan. Oo, sama-sama yan. Yung sa mga passionate na ulitin lang natin, yung mga passionate na content creators dyan na gustong makatulong para maipalaganap ang mental health awareness, pwedeng sumali dyan sa mental health PH. Ayan. At yung panghuli natin ay eto dahil mga researcher. Ayan. Oo, dahil may mga naghahanap ng respondents naman, no, kung meron kayong kaibigan, nakatrabaho, o kakilala na isang psychological first aider, o malay ba natin, kayo na mismo yun, ay gustong malaman itong grupo ng mga estudyante mula sa University of Caloocan City South Campus, no, ang inyong insights. Ayan, basahin ko lamang, no, mismo yung post. We are a group of 4th-year BS Psychology students from University of Caloocan City South Campus currently conducting a research study titled Examining the Influence of Emotional Resilience and Peer Support of Self-Efficacy Among Psychological First Aiders in Kamanava. As part of our academic requirements, we are currently looking for respondents that fit the qualifications needed to participate in our study. Sino ba ang makakwalify dyan? Una, no, ay ito yung criteria nila. 18 to 70 years old dapat yung respondent. Syempre, dahil Kamanava nga, dapat taga Kamanava, no? At dapat nagsagawa nun o sumailalim sa formal training pagdating sa psychological first aid at isang active practitioner o may experience o karanasan sa pagbibigay ng psychological first aid sa mahigit isang individual, no? Kung nami-meet nyo yung criteria, no, ay syempre na-appreciate naman din ng mga researchers, no, from University of Caloocan South Campus ang inyong participation para ma-access, no, yung survey ay maaaring gamitin yung QR code na nasa ating screen. Ayan, scan na lang kayo dyan, no, at kung meron pang mga katanungan ay huwag kayong mag-hesitate na kontakin, no, itong mga researcher na ito sa pamamagitan ng email na ito, group4researchers.ucc@gmail.com. Ayun. Okay, so yan. Marami tayong mga public service announcement kung sino mga gusto mag-participate sa ating mga surveys or research dyan, ano? Kasi nakakatuwa din yung magkaroon ng participant. Oo naman. Coming from nagre-research sa MA, no? Tama. Hirap na hirap paghanap ng participant. Ayun! So wala na po tayong oras. Bago po tayo tuluyang magpaalam, kami po muna ay magpapasalamat sa ating mga nakasama sa production side. Syempre sa aking partner si Steph. Hindi natin makakalimutan yan. At ito, i-welcome na rin natin. Thank you. Welcome and thank you na rin kay Justine Osia sa ating pong bagong-bago at batang-bata na Warcast operator. Thank you din po kay Sir Leo na nagsisilbing taga-pihit po ng ating
audio streaming dyan sa My Online at syempre sa Buster Control na rin po. At nandyan na rin po si Ma'am Susan Aison. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay, tagapanood sa ating palatuntunang Warm Heart. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente at ito ang Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan. Warm heart.